Penduko! Hindi na kayo makakalis dito ng buhay! Talaga ako makapaniwalang magkakasama na tayo ulit ngayon, Tay. Maraming salamat sa iyo, Pantas, sa paggabay mo sa aking anak na si Iyas habang wala ako dito sa kaharian ng Florencia. Ariwan! Ay, tama-tama ang dating mo. Kailangan kayo din na Maria. Ay, May nakita akong nuno sa punso. tanggalin nyo ang pinataon yung sakit sa nanay ko! Ako ang hinahanap mo, Juan! Juan Penduko, baka makatulong si Pantas. Walang sasama sa atin po dito. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin panluloko, nagtiwala ka pa sa kanila. Alam na namin kung sino may kagagawa na iwagan sa lola mo, Pedro. Si Casimiro. Walang lagdagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit. Maglalayag patungong langit. Mata ng San Telmo, pag pinainom mo kay Maria Penduko, yun lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kaya natin huliin ng San Telmo, di ba, Tay? Iisa lang dapat ang huhuli sa San Telmo. Ikaw, Juan, o ikaw, Pedro. Bahala na kayong magtitipid. Hindi basta-basta nakikita ang San Telmo. Dahil hindi alam kung saan yung sumusulpot. Alam ako para ang San Telmo ang kusang lumapit sa naghahanap rito. Paano? Dapat dala mo ang bungo ng pugot. O kahit kapiraso lang ng bungo ng pugot. Bungo ng pugot? Eh di ba ko kaya ako tinawag na pugot dahil wala itong ulo? May ulong pugot, anak. Nakatago. At yun ang unang dapat natin makita. Sa San Jose, doon madalas nababalita na nakikita ang pugot. Tay, sino bang huhuli sa San Telmo? Gusto ko sanang ako na mismo ang huhuli sa San Telmo eh. Minsan mo nang binuwis ang buhay mo sa akin, anak. Tama na yun. Ako naman ngayon. Pero Tay, hindi pa magaling yung paa nyo. Alam naman natin pwede mangyari pag napabayaan nyo yan eh. Araw-araw ko tumulubot sa dagat at dinadasalan ng orasyon. Tay, nasa San Jose ang pugot na kinakailangan para malapitan ng San Telmo. Walang dagat sa San Jose, Tay. Gusto mo bang mabulok ng tuluyan? Unahin mo muna pagalingin ang sarili mo, Tay. Hayaan mo na akong ako ang humuli sa San Telmo. Anak, wala ang natitirang dagdag na kapangyarihan ng mutya mo. Ang titira lang sa'yo, ang makakita ng mga halimaw. Samantalang ako, habang suot ko ang anti-anti, hindi sila basta-basta makakalapit sa akin. Tay, pero nangako ko kay Lola na iuuwi ko kayo rito ng buhay. Ayoko naman na pag-gising niya, mawawala na naman kayo. Gustuhin ko man, anak. Pero wala ka ng panlaban sa maligno. Hindi mo na magagamit yan. May paraan pa para maibalik ang 7 dagdag na kapangyarihan ng mutya. Talaga ho? Oo nga, no? Anak, ay babalik kong 7 kapangyarihan ng mutya. Dadaig pa sa dati. Papaano ho, Tay? Papaano ho magkakaroon ng kapangyarihan nila ang aking mutya? Kailangan kong pakain ng anting-anting sa mutya mo. Ano ang mangyayari pag kinain ho ng mutya ko ang anting-anting nyo? Mahawal na ng bisa ang anting-anting ko. At mapupunta lahat sa'yo. At hindi na ako pwedeng maggamot bilang isang albularyo. Mawawalan ng bisa ang anting-anting mo, Tay?
Anak, aanhin ko pa ang kapangyarihan at isang magaling na albularyo kung ang sarili kong inay hindi ko mailigtas. Pedro, pamilya na pinag-usapan dito. At handa akong talikuran ng lahat para lang sa inyo. Juan? Ano ginagawa mo dito? Kailan ka nakapasok? Nagpunta ako dito para magpaalam. Saan ka pupunta? Ito na sigurong huling pagpasok ko dito. Bakit? Nalaman na ni Hadi na Hindi. Kailangan ng mutya ni Pedro ang anting-anting ko para mabalik ang kanyang kapangyarihan. Alam natin kapag nawalan ng bisa ang anting-anting ko, hindi na ako pwedeng basta-basta pumasok dito. Ito na lang ang tanging paraan para mailigtas kong inay. Sana maintindihan mo. bakit ganun? Bakit lagi kang dumadating? Para lang mawala. Siguro naman natatandaan pang bahay ng Chitoto mo. Oo, tay. Oh, doon ka na tumuloy. Patay na si paring Toto. Patay na? Ang anak na lang niya ang nakatira doon. Magpakilala ka na lang. Matatandaan ka nun. Iba ako, hindi na ako makilala nun. Maaari bang hindi ka makilala nun na nag-iisa ka lang dyan sa buhok na ganyan? O sige, bilisan natin at baka maiwanan pa ng jeep to. Aalis na po ulit ako. Pero sinisigurado ko po, pagbalik ko, gagaling na po kayo. Gaya po ng promise ko na ibabalik ko rito si tatay. Hindi ko naman po kayo binigo, di ba? Promise po ulit, Tola. Ika na ka. Ako, tay. Magaling na ito. Kayo ba yan? Elf! Anong ginagawa niyo rito? Join kami sa adventure mo! Tutulungan ka namin hulihan sa... Hindi. Gusto lang namin makatulong sa... Alam mo ba, pag sinasabi mo yan, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung ano naman yung maitim na binabalak ninyo. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na ako maluloko. Wag na wag kayong magkakamaling sumama.
Bossing, matagal pa ba yan? Sandali na lang to. Baka kasi hindi na ako umabot sa sakayan ng jeep papunta sa Jose. Huwag kang mag-alala, makakaabot ka rin. Umalis na tayo dito, pare! Umalis na tayo! Bakit, pare? Hinabol namin dyan, ha? Doon, nabutan ng sapat na ako. Sa tabak ko. Doon, banda doon. Hindi, babalik mo sa nanay mo! Pedro, my love, giniginap ka! Bakit ikaw? Hindi mo ba naranasan ginawin? Inaapoy ka ng lagnat. Bakit hinihingi ko ba mga opinion nyo? Kahit umupoy ako rito, wala kayong pakialam. Pwede ba? Umalis na nga kayo sa harapan ko. Baka pagtitirisin ko pa kayo eh. OA ka naman? Anong akala mo sa amin? Langgam? Tara na nga, Your Highness. Hindi natin siya pwedeng iwan. May sakit siya, oh. Kaya kong sarili ko. Kaya mo? Hindi ka na nga makatayo. Akala nyo lang yun. Oh, Hawakan. sabi ko na eh. Huwag nyo hawakan. Hindi susunod. Susunod kasi ayusin mo yung ginagawa mo. Hindi yung hindi mo alam kung... Naiinis na ako sa'yo, ha? Alam mo, hindi ko alam kung talaga kung paano ka nakapasok dito. Sige na! Pati yung paglalakad ang bagal-bagal, pati kayo ayusin yung ginagawa nyo. Sa dibding ko. Yes. May sakit ho ako. May record ka na ba dito? Record ho? Kung nagamot ka na ba dito? Ay, naku! Dali. May form dito. Kailangan mo ilagay yung pangalan mo, yung address mo, yung edad mo. Lahat na nakacheck dyan. Sagutan mo. Miss, hinang-hina na mo ako eh. Hindi na mo kaya. So, alam mo, kung hindi mo pipirmahan yan, sorry, hindi ka namin papagamutin dito. Sige na, pirmahan mo na. Storbo eh. Dami-dami kong ginagawa dito eh. Maribel, ako na mag-aasikaso sa kanya. Taas ng lagnat mo. Halika. Mamaya mo na i-fill up yan. Mga ilang araw ko kaya ang itatagal ko rito. Hanggat gumaling ka, syempre. Huwag ka mag-alala, libre ang gamot dito. At maswerte ka. Lahat ng gamot na kinakailangan mo, may stock kami. Hindi ka pala taga rito? Tulay buhangin ho. Sinong kasama mo? Bumabiyahe. Napadaan lang ho. Gusto mo bang i-inform ko ang relatives mo dun sa Tulay Buhangin? Wala kaya tang contact number na inilagay dito? Huwag na ho. Ayoko ho sila mag-alala. Tsaka, hindi naman din ako magtatagal dito, di ba? Trangkaso lang to. Malayo sa bituka. Alam mo, ang brain cancer malayo sa bituka, pero deadly. Ang kabag naman, napakalapit sa bituka, pero kabag lang. Oh, ano? Salamat, miss. Betty, Ako naman po si Pedro.
O siya, Pedro, magpahinga ka muna dyan, ha? Bumaba na lagnat mo. Kumusta pakiramdam mo? Bumubuti na ako. Kaya lang, masakit pa rin ako katawan ko eh. Bihisan mo. Naku, hindi ho akin to. Sa kaibigan ko to, hiniram ko. Lahat kasi ng mga damit mo basa sa bag, kaya inuwi ko muna para malabhan. Huwag kang mag-alala, malinis yan. Eto, magbihis ka na, baka lumala pa pakiramdam mo dyan sa suot mo. Ba't ganyan ngiti mo? Wala lang. Para ko kasi kay lola ko eh. Loko ka, wala pa akong 30 para maging lola mo. Sorry ho. Ang ibig kong sabihin, maasikaso ko kayo. Para ko kayong lola ko. Alam nyo, ang swerte siguro na magiging anak nyo. Maasikaso kayo. Swerte ko siguro kung kayo na ginanay ko, no? Bakit ho? May nasabi ho ba ako masama? Ay, wala. Natawa lang ako sa sinabi mo. Masyado pa akong bata pa rin maging nanay mo. Sige, magbihis ka na, ha? Kahit siya wala kang mabasa. Mas mabuti siguro, pare. Hintayin na lang natin si Pedro. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Asikasuhin mo na lang yung paggaling na sugat ng paa mo. Aray, pare! Dandaan, masakit yan! Di masakit to. Ano ka ba? Napakaiyakin mo naman, pare. Kaya tuloy, binibaby ka ni Nurse Betty. Pansin ko nga rin, pare. Ang bait-bait niya sa akin. Ganun ba talaga siya sa lahat? Aray! Oo. Napakabait niya sa lahat. Sayang nga lang, hindi yan sumasama sa lakad namin. Okay pa naman siyang barkada. Bakit naman?
Napakamahiyain kasi. Siguro, dahil sa mata niya. Oo. Napansin ko nga yun sa mata niya. Alam mo bang dahil dyan, walang nanligaw kay Nurse Betty. Maliban si isang janitor dito sa ospital. Napakasaya ni Nurse Betty nang maging sila. Nasaan yung janitor? Meron po ako ng reka ng 308. Ba't hindi ka nalang pumasok dito para kunin? Anong number ulit? 308. Dali lang. Sabihin mo nga yung iba pumasok dito, hindi yung ako lang yung mag-isa dito. Saka pumasok ka na lang next time ha, hindi yung utos ka ng utos. Pareho lang tayo dito, okay? At least wala akong ginagawa. Magbabasa muna ako. Para may katulad ng mga pinagagawa ko dito, hindi yung utos kayo ng utos na wala akong ginagawa. Ano to? May bata? Sino nag-iwan ng bata dito? Rose! Rose! Wala pa. Bakit kasi nag-iiwan ng bata dito? Hindi ko na magawain na to, no? Nakasama sa trabaho ko to eh. Bata? Eh, sino naman walang yung nanay nag-iwan ng bata dito? Sino naman bata? Kasi may bata dito eh. Nasa ba kasi napakawalang niya mong nanay ha? Ang dami-daming CR, pwede pa kang iwan sa iba, dito ka pa iniwan. Rose! Iniwan siya? Namatay. Suspetsya pa nga ng iba, nagpakamatay. Umakit daw sa puno ng nyug. Lasing, nahulog, dead. Rose, may bata dito! Rose, may bata dito! Ano ba? Pumunta nga dito! Bakit naman kasi siya umakyat ng puno ng nyug ng lasing? Sa sama ng loob. Pilit kasi silang pinaghihiwalay ng mga magulang ni Nurse Betty. May kaya kasi sila Nurse Betty. Kaya di matanggap ng pamilya nila si Sammy, yung janitor. Tao dun. Baka masukol ka nila. Pangako mo sa akin, hindi ka na pupuntang ospital, ha, anak? Sumugod ka raw rito para hanapin ang tiyanak. Oo. Pero pagdating namin dun, wala na kami naabutan eh. Naku, hindi ka dapat nakikialam sa mga ganyan. May sakit ka, baka nakalimutan mo. At ano namang magagawa mo pag ikaw nabalingan ng tiyanak? Kung nagpakita siya sa akin, lagot siya. Talaga ikaw bata ka. Akala mo siguro biro-biro humarap sa mga ganun, ano? Ate Betty,
kakayahan mo akong lumaban sa mga maligno. Ito ang mutya na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan para lumaban sa kanila. Sino ka ba, Pedro? Ba't ka ba napunta dito? Pangako niyo muna na hindi niyo pagsasabi. Pangako. Ilang araw ko na napapansin ang iyong katahimikan. At kung minsan umiiyak, anong bumabagabag sa'yo bukang liwayway? Pinitawan na ni Juan ang pagka-albularyo. Bakit? Wala na sa kanyang anting-anting. Pinakain na sa mutya ni Pedro para bumalik ang kapangyarihan nito. Anong iniiyakan mo? Ang pagkawala ng pagka-albularyo ni Juan? O ang katotohanang kapag nawala sa kanyang anting-anting, ay hindi na siya basta-basta makakapasok dito sa Floresca? Alam mo ang sagot ko dyan, Hari. Kung bakit kasi sa kanya ka pa? Tama na. Pakiusap ko. Tama na. Pangako mo yan, Ate Betty, ha? Hindi mo ipagsasabi ang kinuwento ko sa'yo. Pangako. Ito naman pangako ko sa inyo. Paggaling ko, bago ako tumuloy sa San Jose, tutulungan ko kayong huliin yung tiyanak na nanggugol sa inyo dito. Salamat, Pedro. Salamat. Huhulihin ka raw niya. Papatayin ka raw niya. Ha! Yan ang akala niya. Hindi ka niya mapapatay. Mauunahan mo siya. Tutulungan ka ni Mami para maunahan mo siya. Pedro, lalabas ka na raw? Oo, medyo okay na ho yung pakiramdam ko eh. Hindi ka pa magaling ah. Kaya ko na ho to. Naku, magpagaling ka muna. Baka maabutan ka ng bagyo at mabinat ka. Dumito ka muna sa ospital. Hindi na ho talaga pwede. Tsaka, medyo kulang na ho yung budget ko. Sa bahay. Sa bahay ka muna. Naku, hindi na ho. Nakakaya ho eh. Naku, nahiya ka pa. Doon ka na muna sa bahay. Magpalipas ka muna ng oras habang may bagyo. Huwag ka na tumanggi. Parang kinakabahan ako sa pag-imbita ng Nurse Betty na yan kay Pedro. Why naman? Oh, I think nagji-jelly-jelly ka. Hindi ako nagsiselos. Ewan ko ba? Basta, iba. Di ma-verbalize. Love nga yun. Parang naaalala ko hindi naman pag-imbita ni Aurora dati kay Pedro. Ano ka ba naman, Your Highness? Iba naman si Aurorang manananggal kay Nurse Betty. Alam mo, iba ang vibes ko dyan sa babaeng yan eh. Mukhang mabait. Kahit isa lang ang mata. Maalindog, nanlalait ka na. Ganon? Ikaw nga dyan nag-iisip ng masama sa babaeng yan eh. Paano ba natin mapipigilan si Pedro para huwag sumama sa betting yan? As if naman papapigil si Pedro, my love. Your love. Okay, our love. Alam mo, Your Highness, ipagpatuloy na lang natin ang pagbabantay sa kanya without him knowing. Kagaya ng ginagawa ko noon. Yun na lang ang gagawin natin.
Correct. Halika, pasok ka. Ang laki-laki pala talaga ng bahay niyo, Ate Betty. Ikaw lang mag-isa nakatira dito? Oo. Last year, naulila ako. Both parents. Pero every weekend naman, may nagpupunta dito naglalaba at naglilinis. Okay lang. Hindi ka natatakot? Hindi. Nagagawa kong umuwi ng madaling araw eh. Saka anyway, mabait ang mga tao dito. Eh, di ba may gumagalang tiyanak? Sa awa ng Diyos, hindi pa naman yung naliligaw dito. Takot niya lang kung injection siya ng lason. Ang tapang mo rin, no? Siya nga pala, yun ang magiging kwarto mo. O siya, puntahan mo na ha. Mag-iinit lang ako ng sopa sa likod. Okay? Feel at home. Thank you, Ate Betty, ah. Alam mo, isa pang thank you, palalabasin na kita dito. Spinal cord ko. Nagkabaliktad yata. Pati wings ko. Eh, ano naman kasi ginagawa mo dyan? Pinapantayan ka. Ano pa? Sabi na kasi huwag ka dyan magtago eh. Di ba sabi ko sa inyo, ayoko nang sinusundan-sundan niyo ako? At di ba sabi ko rin sa'yo na hindi ka namin pwede pabayaan? Kung nagkamali ako sa'yo dati, bumabawi ako ngayon. Pwes, hindi ko kailangan ng pagbawi mo. Malay mo, kailanganin mo. Eh, ang kulit din pala ng tinga mo, no? Alam mo, Reyna ng Flores ka, na Reyna din na mapagsamantala, hindi ko kailangan ng asong bubuntot-buntot. Para kayong mga bahaw na susunod-sunod, pinapaalis na, balik pa rin yung balik. Oh my gosh! Tinawag tayong bangaw? Sa ganda nating ito. Bangaw pala ha? Pwes, mag-solo ka. Reyna, yes! Tayo na. Iwan na natin yung antipatikong yan. My queen! Man masyado. Wait! Sinakapati. Kung ayaw niya, pwes wag. Your Highness naman! Tayo na nga'y nagpapakumbaba, gaganyan-ganyan siya. Teka, bakit ba ang hilig-hilig mo sa blocking na ganyan? Kung saan-saan ka tumitingin. May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Anyway, kasi nga na-hurt natin siya, di ba? Kaya nga tayo humihingi ng tawad dahil nasaktan natin siya. Tapos hindi niya tayo tatanggapin? Naihanda ko ng mainit na tubig sa banyo. Naku, sobrang abala na ho yata yan, Ate Betty. Alam mo, kagagaling mo lang ng sakit, dapat mainit na tubig din ang papaligo mo. Ito, tuwalya at mga damit na pwede mong suot habang nandito ka. Mga lumang t-shirt to ni Papa. Thank you ho talaga, Ate Betty. Oh, sige, bangon ka na dyan. Pagkapaligo mo, maghapunan na tayo, ha? Ako naman. Kasi nga, may love na involve. As in, ibang level yon kapag love mo ang nang-hurt sa'yo. As in, ouch! You know, to the highest level na. Basta, ayoko na magpaka-cheap. Na-engage ko yan, ha? Well, kidding aside, you know what's kidding? When you're not old, you're kidding. Okay?
tayo. As in, magpaka-cheap ka na for the sake of love. As in, il amor. Mwah. Kung gusto mong bumalik, ikaw na lang. Ako, uuwi ng Floresca. Okay lang. Basta, huwag mo akong sisisihin pag may nangyaring masama kay Pedro Labidud. Pag nadilaan siya ng San Telmo, tapos bigla siyang nagliyab. As in, shush! Ayun, abo na ang Pedro. Yay! Babalik na ang Reyna! Ano, babalik na? Ano yung say yes? Yes! Oh, let's go! Anak? 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 Nasaan ka? Anak? Anak? Halika na. Sa loob na siya. Wala na siyang kalaban. Halika na. Lumapit ka na sa iyong ina. Ito kayo, sobra na kayo. Hanggang dito ba naman? Sorry, emergency lang! Mga mamboboso, labas! Hindi namin pinangarap na bosohan ka. Ang kapal mo! Ano ginagawa niyo rito? May enjoy? Bastos! Stop mag-banter na, no? Excuse me, FYI lang. Shut up ka muna kasi and listen. May paparating na mga tiyanak at guess what? Ikaw ang hanap. At FYI ulit, si Nurse Betty ang nagchuchu sa kanila sa'yo! Mabait kang bata, Pedro. Pero kailangan kong protektahan ang anak mo. Sayang ka, Pedro. Sayang. Dito ko lang nilagay yung mutya kanini. Hindi kaya. Feeling ko rin. Nasaan siya? Sugurin natin! Para sa'yo! Sige, may ko rin ha! Sige, may kunin mo! Marvel! Ang Violet ang tululot naman ang magbibigay sa iyo ng walang sukat na bilis. Sama-samang hahanap ng liwanagan. Tayo'y magpapahatid sa kalulong na maghahatid sa amin sa mahabang panahon. Di na hihigit.
malalas mo pa ako sana ka? Napapasa mo na maligno ka! Ang anak ko ah! Natawa mo na wala. Mahal ko to. Anak ko to eh. Siya lang ang tanging naiwan sa akin ni Sammy. Nag-iisang lalaking nagmahal sa akin. Dahil pangit daw ako. Dahil sa mata ko. Siya lang ang nag-iisang taong nakakita ng kagandahan ko. Pero pinaghiwalay kami ng parents ko. Ikaw hagpas lupa. Hindi ka nababagay sa anak ko! Lumayas ka rito! Kaya niyo akong paliwanag, ma'am. Malinis yung hangarin ko sa anak ko. Ang kapal din ang mukha mo, no? Sige, lumayas ka rito! Hindi ka bagay sa anak ko! Ha? Kahihiyan daw na makapag-asawa ng isang janitor lamang ng ospital. Gusto ni na doktor. Pero sinong doktor ang magkakagusto sa akin? Sobrang sama ng loob ko noon. Nang sa bigla akong duguin, ayaw ng parents ko na malaman ng tao na nabuntis ako sa pagkatalaga. Kaya iniliping nila ang anak ko nang hindi man lang nabibinyagan. Akala ko kapusan na ng lahat. Wala na ako na nagmamahal sa akin. Hanggang isang gabi, anak, Hindi na yan ang anak mo, Ate Betty. Isa yung maligno. kahit na anak ko siya. Ako ang ina niya. Mahal mo nga siya. Pero marami ng ibang taong nasasaktan. Hindi mo ba naisip na maraming nanay ang nasasaktan kapag pinapatay ng anak mo ang mga anak nila? Hindi na yan ang anak mo, ate. Isa yung maligno. Ginagamit niya lang ang alaala ng anak mo. Ginagamit niya lang ang pangangailangan mo. Anak ko to. Salamat, ate. Okay! Does it mean forgiven na kami? As in, pinapatawad mo si Reyna Hias? Sasama mo na kami? Thank you lang ang sinabi ko. Ang dami nga pinagsasabi. Small but terrible ang nakaengkwentro namin ng tatay Juan ko. Ito'y ang nuno sa punso. Ang mga nuno ay maliliit na taong nakatira sa punso at sila'y invisible. Sila'y tahimik na creatures pero kapag naistorbo ay masamang magalit. Lalo na kung sila'y nasaktan ng mga batang naglalaro o kaya'y may sumira sa kanilang tirahan. Nagkakasakit ang sino mang kainisan nila at tanging mga albularyo lamang ang nakakapagbigay ng lunas sa mga nanuno. Dapat matuto tayong mag-ingat at magbigay ng kaunting galang sa tuwing madaraan sa mga punso. Kaya payo ko sa inyo, huwag kakalimutan magsabi ng tabi-tabi po. Mukhang palit ng palitan nakakalabang ko ha. Kakatapos lang ng nuno, ngayon naman, tiyanak. Ang mga tiyanak ay mga sanggol na parang monster ang dating. Sila'y nagpapakita bilang mga cute na babies pero pag nalapit ka, ikay kanilang sasagpangin. Ayon sa mga kwento, ang mga tiyanak ay mga sanggol na pinatay nung sila'y pinagbubuntis pa lang.
O kaya yung mga sanggol na namatay nang hindi nabibless ng mga pari. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang